Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang sa mga taong ayaw sa mga video ko ay pwede nyo po itong i-skip at maghanap kayo ng video gustong gusto nyo. Dahil ang mga video sinishare ko dito ay sa mga taong gusto lang manood at masaya sa aking pag-upload na video. Maraming salamat po. Ang drama-drama sa hapon. Sorry, I'm just happy. Where is Kara? Tanong niya nang biglang sumigaw si Kara sa likuran ko. Kuya, I am here. Kagabi pa siya nandito nung nalaman niyang pauwi si Jerry. Dali-dali siyang umuwi dito. Baby, kaagad siyang niyakap ni Kara. Sobrang close kasi nilang dalawa. Marami akong pasalubong sa iyo at sa inyo. Hindi ako umiimik bagamat pumunta na lang sa may sala pagkatapos tiningnan ko ang phone ko. Isang araw pa lang ang nakakalipas ngunit namimiss ko na sila Earl. Hinihintay ko naman ang mag-text si Ethan sa akin kumustahin ako o kaya naman pabalikin ako. Mga ganong text ngunit wala naman akong natanggap. Oh, hindi mo pa ba nagugustuhan ang mga pasalubong ko? Tanong niya. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanya kasi nawawala ko sa sarili. Ha? Ang ibig kong sabihin, nagustuhan ko naman. Thank you. I told you, call me kuya, sabi niya. Yumuko ako, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Hindi ko pa rin siya matawag na kuya. Ngumiti siya sa akin. Okay lang. I'll wait. Tapos may kinuha siya na inabot sa akin. Laro ang pangbata. Naalala ko bigla si Earl. Pasalubong ko yan kay Earl. Nakangiting sabi niya. Oh my gosh. Naalala niya talaga ang anak ko. Salamat, I am sure magugustuhan niya ito. Kinuha ko ang laruan at nilagay sa paper bag. Napaisip tuloy ako kung hindi na siya galit. Magagalit kaya siya kapag sinabi kong pumupunta ako kila Ethan nung mga panahon na wala siya para kasing gusto ko nang sabihin sa kanya. Hindi baka dahil lang kay Earl kaya siya bumait? Kung sa bagay pamangkin niya naman ito, kailan ko kaya pwedeng ibigay ito kay Earl yung hindi kami magkikita ni Ethan? Alam ko kasi na magagalit siya sa akin kaya ayoko munang magpakita sa kanya. Bukas ng tanghali sigurado akong pumasok na siya sa opisina niya sa mga oras na yun. Ate, let's eat na po, sabi ni Kuya. Pagyaya niya kay Kara. Sige, susunod na ako. Minsan sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Tsaka ayokong mag-attitude ngayon kasi parang welcoming ito kay Jerry. Ako na lang po ang maglilid ng prayer, wika ni Kara. Tumango naman kami. Dear Papa God, salamat po sa lahat ng binigay mong biyaya sa amin. Salamat po at binigyan niyo kami ng panibagong miyembro ng aming pamilya. Salamat at binigyan niyo ako ng ate at kuya na laging nandyan para sa akin. Nakakalungkot lang po isipin na wala na si Kenny at si nanay. Pero hindi po sila nawawala sa puso't isipan namin. Habang nakapikit hindi ko maiwasang malungkot. Magpapasko na pala 2 taon nang wala sa tabi namin si Kenny. Papa God, sana po wala nang mawala sa pamilyang ito. Sana po tulungan niyo kaming pagpatawad sa mga taong nanakit sa amin. Sana po sumaya na kami habang buhay. Ingatan niyo po si Baby Earl, ang anak ni Ate Kat, pati na rin si alam niyo na po yung kasi mahal na mahal sila ni ate Sana na rin po makahanap na si Cheche ng boyfriend, pati po si Kuya Jerry. Amen. Ang haba naman nun. Ikaw talaga Kara, pinaiyak mo pa ako bago pa kainin. Yan tuloy, parang nawalan na ako ng gana. Si Cheche ang nagsalita. Ganun po ba ate Cheche? Sige, kami na lang ang kakain. Hindi ka naman mabiro, kumain na nga tayo. Natawa kami sa kalukuhan ng dalawa. Kinabukasan pumunta ako sa bahay nila Ethan. May inaasikaso daw si Jerry kaya busy ito ngayon. Dahan-dahan akong pumasok sa pinto nang makita ko si Manang. Manang, nasaan po si Ethan? Hindi pa nakasagot si Manang nang may sumulpot sa likuran ko. What are you doing here? Gulat akong napatingin sa likod ko. Speaking of Ethan, nasa harapan ko na siya. Akala ko pumasok ito sa opisina niya. Tanghali na kaya. Hindi ako kaagad nakasagot. Ano ba ang sasabihin ko? May gusto lang akong ibigay kay Earl. Nauutal na sabi ko. What is it?
Ito. Tinaas ko ang hawak kong paper bag na may lamang laruan. Binigay ni Jerry. Tumaas ang kilay nito. Galit na naman siya. I have a lot of money to buy that. Pakisabi kay Jerry, my son don't need it. Aalis na sana siya nang magsalita pa ako. Ethan, kung ayaw mong tanggapin ang binigay ni Jerry, din isipin mo na lang na ako ang nagbigay nito. Ngumiti naman siya ng nakakaloko. Are you even thinking? Kahit isipin ko na ikaw ang nagbigay niyan, hindi pa rin mawawala na binili yan ni Jerry para kay Earl. Para ano? Magpalakas sa anak ko? I don't think so. Why are you acting like that, huh? Naiinis na tanong ko. Nag-iwas naman siya ng tingin. Ethan, are you jealous? Are you kidding me? Bakit naman ako magsiselos? Sarkastikong sabi niya habang hindi pa rin nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang kamay niya. Tell me the truth. Are you jealous? Todo iwas na naman ito. Nang tingin, hinawakan ko ang mukha nito at tumitig sa kanyang mata. Sabi kasi nila, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo ang isang tao kung tinititigan ka sa kanilang mga mata. Bakit ang gwapo niya? Bakit ang pula ng labi niya? Ano ba itong pinagsasabi ko? Kunwari nga galit din ako, di ba? Bakit kasi nakakaakit ang lalaking ito? Napabuntong hininga siya, tumitig ito sa akin. OMG, para akong nahihimatay, Kat. Umiwas ka nga, sita ko sa sarili. Sana talagang nagsiselo siya, kung hindi mapapahiya talaga ako ng to the highest level nito. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Okay, nakakainis kasi yung Jerry na yan eh. Bakit naman? Kasi okay na sana tayong yung relationship natin, but then Jerry came up again. Nalilito akong tumingin sa kanya. Okay, pagsusuko niya. I'm really jealous. Happy? Jerry is a handsome man. Mas lamang lang ako ng 20 paligo at malay ko ba kung mahal mo na rin yun. Patago akong napangiti. Nagsisilo siya. Kinikilig ako, grabe. Paano kung sasabihin ko sa'yo na ikaw lang? Alam ko, mabilis niyang sabi. Ewan ko sa'yo, aalis na sana ako nang hatakin niya ako pabalik. I love you, Kat. And he kissed me. Naku, Ethan, may kasalanan ka pa sa akin nung isang gabi dahil sa pagbigkas mo sa pangalan ni Hope. Naitulak ko siya ng kaunti dahil baka may makakita sa amin. Bumulong siya. Tara doon natin ituloy sa kwarto. Miss na talaga kita. Parang bata niyang sabi. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ako sumagot sa kanya. Siyempre, alam ninyo na ang sagot ko, diba? Ngumiti siya ng mapang-akit at humalik ito sa labi ko. Sa pangalawang pagkakataon, harong Diyos ko, napatigil kami sa paghahalikan nang dumating si Manang. Kayong mga bata kayo, buti na lang wala si Earl. Kundi nakita na kayo nun. Tumawa lang si Ethan. Ako naman nahihiya kaya. Kayo ba'y bati na? Yes, Manang. Actually, we are planning to have a second baby but you interrupt us. Nagulat ako sa sinabi ni Ethan. Kaya kinurot ko siya. Puro kakalukuhan. Tumawa lang ito. Luko-luko ka talaga. Sige na't umakyat na kayo. Ako na ang magbabantay kay Earl. Sabi niya at umalis sa harapan namin. Tara na sa kwarto. Hinatak ako ni Ethan. Paakyat ng kwarto. Get ready. I will not stop making love to you. Kindat niya pa. Oh gosh, mabuti na lang at nakahanda ako. Mukhang mapapalaban ako nito. I can't imagine that we make love last night. It's really insane. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo akong napapamahal sa kanya. I love her and I will do everything to take care of her. Ayoko na siyang mawala sa paningin ko. Ayoko na siyang mahiwalay sa akin. Kung pwede nga lang, ilayo ko na lang siya sa lugar na ito. Matagal ko nang ginawa. I smile while reminiscing what happened last night. Ewan ko ba, napapangiti na lang ako tuwing nakikita ko ang magandang mukha nito. Good morning, sir. Napabalik ako sa kasalukuyan ng batiin ng sekretary. Good morning, Mr. Alvarez. Pagbati ko, lalaki ang sekretary ko kaya ayaw ko ng babae kasi hindi naman nila ginagawa ang trabaho nila. Puro lang sila paganda sa akin. Sir, your tita Lena called. She wants to talk to you. What? Why? Seryoso kong sabi, tila uminit na naman ang ulo ko. Hindi niya po sinabi kung bakit. She just said that it was important. Important? Sure ako this is about Hope again. Tita Lena is Hope's mother. Okay, kung pupunta siya ngayon, papasukin mo na lang sa office. I told him. He nodded. Yes sir. Naglakad ako papunta sa opisina ko. Inayos ko ang mga papers na pipirmahan ko.
I need to work fast because Kath and Earl is waiting for me. While signing the papers, I heard a knock. The door, "Come in," sabi ko. "Sir, your Tita Linas is here." Napabuntong hininga ko bago sumagot. "Let her in." Nakita ko si Tita Lina na malungkot na naglalakad. Papalapit sa akin, baka sa kanyang muka ang pagod at pangungulila sa anak. "Good morning, Tita," sabi ko at yumakap sa kanya bilang paggalang. "Good morning, Ethan." "Take a seat," sabi ko at tinuro ang upuan sa harapan ko. "So what can I do for you?" Huminga muna ito ng malalim bago sumagot. "It's about Hope." "Tita, I'm sorry, I don't want to talk about her." "Ethan, please, my daughter needs you." Naiyak na ito, naawa ko dito. Si Hope na lang ang pamilya niya, kaya porsigido itong mabigay ang lahat para sa anak niya. "Why me? Okay na ako. Okay na ako sa buhay ko. I'm happy and contented. Please, makinig ka muna sa akin." Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya nang magsalita ako. Tinanggihan ko na kayo, di ba? Dahil sa pang-uusap natin noon, naapektuhan ang pamilya ko. Sabi ko at pinilit na pinigilan ang galit na naramdaman ko. "Tita, wala na po tayong kailangang pag-usapan. You can go," I said. Sumakit ang ulo ko dahil sa kanya. "Ethan, Hope is sick." "Yeah? She is sick? Because of the accident? Malamang hindi pa siya nakaka-recover." "No, my daughter is sick. May amitizer siya." This time ay umiyak na ito. "Nagpapatawa ka ba? Kasi kung nagpapatawa ka, I don't have time for this. As you can see, I have a lot of things to do. Ethan, alam ko ang lahat ng tungkol kay Hope. She is my daughter and may amitizer siya. I just look at her. Mukhang totoo naman ang sinasabi nito." Huminga ko ng malalim. "Is in this even real? I don't know what to do. Bakit siya nagkaroon ng sakit na yun? I need to know the whole fucking story." Yan ang pangunahing tanong sa isip ko. My father's side has suffering from amitizer. I thought wala nang susunod sa henerasyon namin na makakakuha ng sakit ng ganun because it was a long time ago. It's our family history kumbaga. Hope is changing sometimes. She don't know her name. Minsan tinatanong niya ako kung sino ako. Nangangamba ako na baka matulad siya kay dad. Pinilit ko siyang magpa-check up kaagad. Pinunasan niya ang luha niya. "Ethan, alam ng Diyos kung gaano ako kadesperada na magdasal na sana hindi siya ang nakakuha ng sakit na kinakatakutan ng pamilya ko, pero wala eh." She cried a lot. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan mo at sinusulat sa papel. Baka daw isang araw makalimutan na lang niya ang pangalan mo. Sinabi niya sa akin na, "Paano ka na? Paano pag nakalimutan ka na niya? Sigurado daw na masasaktan ka. Ikaw ang bukang bibig niya. Naalala mo ba yung nag-propose ka sa kanya? Yun daw ang pinakamasayang araw niya, pero hindi pa rin maalis ang takot niya. Hindi siya makahindi sa'yo dahil ganun kanya kamahal. Ayaw kanyang masaktan at mapahiya sa taong nakakita sa inyo nung mga oras na yun. Bakit hindi niya nasabi?" Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi niya masabi sa'yo kasi alam niyang masasaktan ka. Siya ang gumawa ng paraan para magalit ka sa kanya. Mas gusto niyang kamuhian mo siya kaysa malaman mo ang totoo. Binayaran niya ang lalaking humalik sa kanya. Nang makita kanyang nasasaktan, pinilit niyang huwag kang sundan at umuwi na lamang. "Ethan, bilang ina, nagmamakaawa ko, tulungan mo ang anak ko. Tulungan mo siyang magbaon ng masasayang alaala habang kilala niya pa tayo."